Magandang araw po sa inyong lahat. Abay sana naman kayo'y ligtas sa bagyong nagdaan. Kasama po natin ngayon pag-usapan ang naging pagresponde ng ating pamahalaan sa bagyong Karina at ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating pong guest ay si Dr. Jean Encinas Franco, Assistant Chairperson ho ng Political Science Department ng UP College of Social Sciences and Philosophy. Magandang araw, Dr. Jean. Magandang araw, Malu, at saka magandang araw sa mga taga-tangkilik ng iyong show dito sa Oh, GMA. okay, kayo po ba'y naapektuhan nitong baha at ulang matindi? Hindi naman, pero syempre may mga kamag-anak, kaibigan na naapektuhan. Okay. Ngayon marami pong lugar na nag-declare na ng state of calamity at ang Mm. pagresponde as usual talagang dumagsa ang mga food packs at kung ano-anong relief goods. Ano so far ang impression niyo dito? Ito ba ay parang too late, too little, too late? May of course merong ano 'no, merong mga nakita natin mga local government officials na nag-ano 'no, tumulong pero talagang ano nagkukulang pa rin 'no. Halimbawa, merong mga local government unit na parati namang dinadalaw ng baha pero parang nananawagan pa raw ng mga increased rubber boats. So hindi ko maintindihan bakit hindi kailangang i-program na yon. So total predictable naman na sinabi naman na magkaka-La Niña, hindi ba? So hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkukulang pa samantalang they can already prepare for it. Mahalaga kasi yung preparation eh. Sabi nga ng iba, hindi raw dapat tawaging natural disaster ang mga typhoon. Kasi, makakapagprepara ka naman eh. And you can actually also prevent further damage by having enhanced preparation. Okay. Sa totoo lang po, sabi nila'y 20 hihigit pa ang mga bagyo na bumibisita sa Pilipinas kada taon. Pero Mm. tila taon-taon din, pag may bagyo, nagkukumahog, mag-distribute ng relief goods, magligtas ng mga tao ang Mm. atin pong pamahalaanan ho. Oo, totoo 'yun 'no, at saka nakakaano kasi, nakakaawa yung mga nasa evacuation centers 'no. Bagamat nakikita ko improve na kahit papaano may mga ano na 'no, may privacy na kahit papaano, pero sana ano mas systematic sana. Ngayon, apektado ho yung pagbukas ng klase ano ho, sa Lunes sa karamihan ng public schools kasi ginagamit ngayong evacuation centers ang ilang eskwelahan. Ito po ba'y makakaapekto na naman sa school year? Baka atras-abante na naman tayo ng pagbubukas ng klase. Oo, oo, kaya nga hindi ko rin alam kung kasi may mga nagsasabi dapat daw bawat LGU may evacuation center. Hindi naman kailangang mag-reinvent pa ng wheel. Baka naman merong mga lugar na pwedeng designated. I'm sure yung iba may ganun na no? Designated evacuation center para hindi masyadong gamitin yung mga eskwelahan, no? Mhm. At meron hong mga balik eskwela na linis brigade ano po, tila Mm. ngayon mukhang round 2 na naman sila. Oo nga dapat din yung ating mga eskwelahan, isa rin yan dapat sigurong tutukan ano? Dapat tingnan din kung ito bang mga eskwelahan may ano, 'di ba meron namang hazard map tayo 'no? Kung maano ba 'to, Correct. susceptible pa to flooding 'no? Alam mo ang pagbaha, ang mga ganitong kalamidad kailangan ng tinatawag na whole of government approach, yung barangay, munisipyo, siyudad at national government agencies dapat magtulong-tulong. Although meron tayong NDRR, MC, marami tayong batas, pero at the end of the day nasa implementation talaga 'di ba? Ang ibang lugar ho, lalo na ho yung Metro Manila, maaga na nag-declare ng state of calamity. Kayo po yung nasa Senate Economic Planning Body dati na office. Ngayon, ano ho ba? Parang sabi nila, susi yan sa paglalabas na naman ng pondo. Mag-i-eleksyon. Hindi ko kaya maabuso naman itong mga calamity fund releases na ito. Tama, kaya ako nananawagan ako na bagamat yung calamity fund o pag-declare ng national calamity ay ng calamity sa isang lugar ay susi no sa pagdaloy ng pera, ng alokasyon. Ano rin kailangan din bantayan ito ng civil society, ng mga mamamayan,
kasi nga maaari rin itong magamit dun sa paraan na hindi dapat pang calamity. Alam mo naman maraming creative creative ways para yun ay magamit. At kasi kailangan din ng accountability dito, no? At Mm, kailangan hindi lang din para magamit siya tuwing kalamidad, kundi tama ba ang paggamit, no? mm. Halimbawa, kung meron kang evacuation center, maganda ba ang mga pasilidad nito na may dignity naman yung mga taong nasa evacuation center? Meron bang hygiene kit para sa mga kababaihan? Halimbawa, may pasilidad pa para sa mga buntis at mga bata? Sana ganun. Hindi lang yung ang nakikita nila sa kalamidad ay magbigay ng tulong. Sa totoo lang po, parang talagang kakaiba naman yung dami ng ulan na ibinuhos ano po. Pero ang sabi ko nila, mukhang problemang paulit-ulit din yung ating mga drainage system na Mm. napaka barado at tuloy sobrang bilis bumaha. Mm. Pinagyayabang ho yung dami ng infrastructure projects daw. Totoo. Kasi ang infra, um, kailangan ano rin masusing pag-aaral din kung ano yung, kumbaga ano yung maximum na makukuha natin out of the investment that yung iba diyan inuutang pa natin, di ba? So kung dapat lahat na ng paraan para maging sustainable yung isang infra para halimbawa, ito bang infra na gagawin natin makakapag-prevent siya ng further flooding, hindi lang magiging daan para malayang punta sa isang lugar ang ating mga mamamayan. Sana kasama yon, no? I'm sure meron tayong mga environmental impact assessment, di ba, sa mga infrastructure projects. Ang sabi ho nila, talagang itong pagdedeklara ng state of calamity, naging maagap. Ano po, yung Metro Manila Mayor sa KDILG Secretary Benhur Abalos. Ang nangyari din kasi, dahil hindi siguro makontak yung ibang nasa probinsya, baka nakafocus na ang akala ng iba sa Metro Manila lang talaga yung pinaka nasalantap. Ngunit sa mga kanayunan, marami rin, no? Sa La Union, sa Cordillera, may mga hindi madaanan. Okay. Ngayon, napanood ho natin buong umaga halos ang Pangulong BBM kasama yung OCD, Office for Civil Mm. Defense at yung NDRRMC. Pero parang bawat na lang opisyal ulat ng ulat ng napakaraming numero. Mahihilo ka binibilang ilang pamilya ang nai-rescue, ilang relief Oo. na distribute. Pero kayo po yung nagtuturo ng qualitative politics. Do these numbers really have real meaning at parang tipong parang roll call lang na sa pag 3 oras, abay nagbabalitaktakan sila ng mga numero, sana nakaposte dun sa mga lugar na kailangan ng tulong. Ano po tingin niyo? Magandang tanong yan kasi alam mo, yung kadalasan sa SONA, inputs and activities. Halimbawa, nag-training ng ganitong karaming mga tao o nagpadala ng mga ganito karaming goods or something. Inputs yon. Natural marami kang dahil gumagastos ka ng budget, no? Marami kang i-report. Pero yung outcome, Mhm. sinasabing outcome, halimbawa, kung nag-rescue ka ng mga ganito klaseng meron bang feedback galing sa tao? Correct. Halimbawa, kung paano yung rescue, kung satisfied ba sila? Baka namang na-rescue nga, pero bare minimum. Di ba? Okay. At parang sa minsan lang ang iyong hihilingin at si Pangulong BBM Hmm. sharply nag-post ng questions. Ano po? Okay, ito yung total number of families na na-rescue. Sa kabuuan, ilan sila dun sa populasyon ng lugar na yon? Saang lugar yun? Meaning, he was trying to tell his officials to give meaning to numbers. Ganon din ho yata yung nangyari dun sa SONA, however, na puro numero, kilometrong kalsadang nabuo, mga bridges, roads, etc. na nabuo. What do you think? This focus on numbers, on quantity rather than on quality and outcomes. Yeah, totoo 'yon, no? Kasi merong yung lengguwahe ng mga technocrats kadalasan, kahit hindi yan dito, kahit sa ibang bansa, kadalasan they rely on numbers kasi feeling nila yun lang yung ebidensya, no? So kadalasan doon sa numero minsan nawawala yung boses ng tao, no? Boses ng tao, ano ba ang palagay nila? Doon sa infrastructure. Nagagamit ba nila yun in the first place? O maling gamit, halimbawa, ba ng yung mga ganon ang nawawala. Tingin ko kailangan yan
na yung documentation, yung feedback mechanism sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ngunit sometimes yung monitoring and evaluation talaga kulang na kulang ng gobyerno. Halos sa isang oras at kalahati nagsalita ang pangulo sa SONA, ano po. Of course, may mga big news items na lumabas, yung pag-ban sa Pogo, yung West Philippine Sea na hindi daw yung imahinasyon lang, pero overall, ano ho sa tingin ninyo? Kayo ba'y natuwa? May mga highlights ba na parang memorable takeaways para sa inyo yung SONA? Kasi ang SONA pwede mong tingnan bilang rhetoric or performance lang, pwede mong tingnan din substance-wise at saka yung political side of it, no? Obviously, yung political side medyo parang natuwa sa kanya dun sa Pogo, dun sa West Philippine Sea. Ngunit yung West Philippine Sea kasi nananatiling rhetoric yun eh. Nung sinabi naman na niya yun sa international community, yung the Philippines will not waver, bla bla bla. Ngunit ano ba talaga yung konkretong pwede niyang gawin, no? Ang alam ko nasa BICAM na yung maritime zones. Bill na nagde-define ng ating maritime zones para in accordance with UNCLOS, yung tratado ng tungkol sa paglalayag sa mga dagat at saka yung ano no yung base ito sa decision ng 2016 arbitral ruling. Yun sana. Hindi, yun ang inaantay ko na sana madali na. Kasi nasa BICAM na. Ang daling sabihin, na-produce ko na agad. So nagtataka ako bakit hindi ito na nabanggit ng presidente kasi konkreto talaga yon, no? Isa yun. Tapos yung ano din, yung Pogo, syempre palakpakan. Pero ilan doon ang sumuporta ng Pogo? Nung sa pumalakpakan, no, tila nagbago na rin isip nila, gusto nilang itago na sumuporta sila, no? Um, Tapos yung sa education halimbawa, ang binidan ni presidente o sige yung kolehiyo, ganyan, ganito yung mga top universities. Pero yung iba naman doon, private sector, walang kinalaman yung ano, ng gobyerno. Ang mahalaga rin kasi yung result ng yung sa international standards, yung sa reading, no? Maraming gumagraduate na hindi. Yun ang kailangan tutukan. So I was wondering kung nakalimutan niya na merong Congressional Commission on Education, Part 2, na yung result nun, anong gagawin niya? Kasi malapit na yata o nailabas na yung result during his presidency. So ano yung immediate na gagawin niya? Anong ipaprioritize niya doon? So yun sana yung inaantay ko. Tapos dun sa health, um, I was also anticipating na ano ang popondohan niya ba yung universal health insurance kasi yun yung kailangan eh. Kasi Correct. sila yung mga ospital. O sige, Mm. kung kung tutuusin, oy, okay to, magbibuild na naman ng ospital. Pero sinong tao doon? Nawawala na yung mga nurses natin sa bawat araw dahil pinopoach na ng iba't ibang bansa na nangangailangan ng nurses dahil maraming populasyon nila at tumatanda at nagkakasakit. So yun yung tingin ko parang may mga inputs na sinabi, may mga numero, pero kung hihimayin mo, parang kailangan pa ng lalim para maintindihan mo na hindi pa talaga sapat. Mulang ang tunay na parang icing on the cake ay yung Pogo, ano po? Pero sa totoo lang, maraming naghintay ng 2, 3 buwan halos mula na nagsimula ang investigasyon sa Senado at umugong naman talaga na yung panukala na iban na yung mga Pogo. Parang tila huli na nga ang Pangulo na nagkaroon ng posisyon kasi for the longest time, he was silent on the issue. Exactly, tama yun. At sana karampatang pasasalamat lang kay Senator Risa Ontiveros na siya talaga ang mag-isa lang siya noon eh, na halos wala namang tao dun sa committee hearing niya, no? Mm. Pero nagkaroon na ng tao nung lumpas na yung media mileage, no? So, yun sana. Pero naiintindihan ko kasi opposition, pero at least nagkaroon na rin ng recognition yung ginawa niya, pero hindi na-recognize na siya talaga yung nauna. At ang utos ho ng Pangulo, by end of the year dapat, sara na lahat. Although mayroon siyang polisiya na banned na ngayon ang mga pogo. Pero sa mga diskusyon hong nakalipas, lumalabas na parang tila dapat may pananagutan ang ating mga local officials, ang ating mga politiko na backer o supporter o protector o cuddler ng mga pogos, kasama na yung mga barangay. Parang tila, well, sabi ho nga nila, mula sa immigration, nagsisimula yung pagkukulang. Parang wala silang ah, pitik man lang, ano ho, na nakuha sa Pangulo. Totoo. At saka kung papaano mo aayusin yung ano 'no, yung sistema kasi maraming na-reveal, eh, dun sa hearing na bulok ang sistema ng
ng pagre-register halimbawa ng birth certificate, Mm, kailangan kaukulang ano yun kaukulang reforma. Lalong-lalo na yung Bureau of Immigration kasi 1940s pa ang ating correct. Immigration Act. So, kailangan na talaga nun. So it's also a governance issue. Hindi Correct. in order issue. Mm-mm. Hindi lang simpleng isara kundi i-repair ano po, kung ano Yes. yung mga nasalanta ng mga Mm, proseso ng gobyerno. exactly. Mm. Ngayon, balik tayo dun sa mga issue na parang kasi yung sa Pogo. Sabi nila, nung una, economic benefits. Ano po? Kayo Mm. po yung nag-aral niyan. Sa CEPO siguro, nung Mm. nandun kayo for 15 years, yan yung mga binabaybay ninyong mga Mm. issue. Meron ba talagang economic returns o pera na nakukuha tayong significant mula sa mga Pogo? At kung sakaling mawawala na sila, meron bang economic loss? Oo. Merong sinasabing yung Philippine Institute for Development Studies, I think 3 billion to 14 billion if I'm not mistaken yung daw kinikita. Ngunit ano din kumbaga parang nawawalang visa itong kinikita kung kumpara doon sa law enforcement naman, gasto sa law enforcement sa pagtutok sa kanila, sa operations nila. Tapos yung cost dun sa dahil may mga human trafficking, 'di ba? Mhm. Tapos marami ring marami ring mga nalululong dito sa ano na 'to na maraming corruption, no? So paano 'yun pag yung corruption eh na nalilink tayo dun sa yung dahil nga maraming pogo lalo na yung illegal ibig sabihin kaya sila nakakapasok bulok yung sistema. So ibig sabihin Mhm. ang nangyayari nito mawawala rin yung mga investors kung sinasabi kita mo ang daming illegal activity sa Pilipinas wag tayong mga lakal diyan. So yun yung mga cause na sinasabi ng mga ekonomista ay hindi rin no it's not worth it kumbaga. Okay. Now, to be fair to the legal POGO operators, ano po, sabi nila, dapat may karampatang executive order or batas para ipasara. Otherwise, this would have been an order from the president na parang unfair restraint on business. Ano ho tingin nyo doon? Oo nga 'no, sinasabi nila 'yon kasi siyempre, kung lalo na kung legal sila. Ngunit sinasabi naman, hindi na raw POGO ang tawag sa kanya dapat IGL, International Gaming sa Licensing yata. Um, si Puwede din na executive order pero 'pag sinabi kasi ng presidente policy 'yun, 'di ba? Pero, Mhm. baka rin, para sa pag-wrap up nila baka ng activities nila dito kailangan sila bigyan ng panahon. Sabi nga until the end of the year tingin ko baka ano 'yan enough time 'yan. Baka kailangan ng legal procedures para siguro yung sa pag-wind down nila ng business kaya kailangan daw ng hearing. Opo. At ang problema natin ho, parang tipong sabi nila baka mag-underground lang itong Yun mga nga, IGL na mm. 'to. Totoo. Kasi 'pag nag-underground, kasi alam mo na may demand for that kind of an activity here. 'Pag nag-underground, mas lalong malala kasi hindi na talaga siya nakikita ng authorities. So, siguro ang karapatang pulisiya diyan, dapat magbigay ng magbigay ng, enhanced, siguro tools at, resources para sa mga ahensya na nag-aano 'no, nagbabantay dito sa mga pogo. Oo. Pero parang ang utos, nakadirekta lang sa PAGCOR, ang tagabigay ng lisensya, ano ho? Ibig Hmm. sabihin, pagka-banned, wala ng lisensyang bagong ilalabas at tatapusin na yung mga may lisensya at yung mga illegal, hahabulin na. Pero parang walang utos sa ibang ahensya, immigration, Lalong mga lalo PSA, parang ano gano'n. oo, at saka yung sa local government units dahil sila talaga ang makakaalam kung may illegal diyan, 'di ba? Parang hindi ko ma-imagine na hindi nila malalaman kung meron pogo sa kanila kasi yung ating ibang LGU napakaliit lang naman, 'di ba? So parang Mm, kung ikaw mhm. mayor na talagang aktibong, ginagawa yung trabaho mo, parang imposibleng hindi mo malaman kung may illegal na pogo na nangyayari diyan. Okay. Ngayon, ang tampok kong issue sa mga taong bayan na gusto sanang madinig nila sa Pangulo nung nagsona na ikatlong beses, presyo ng mga bilihin, bigas lalo na, trabaho at sweldo. Pero Mm. parang tila itong mga tatlong bagay na to na pangunahin sa silip ng mga taong bayan, konti lang ang sinabi ng Pangulo. Ano sa tingin ninyo yung kulang o medyo sana nadagdag? Hmm.
Oo. Natuwa ako na inuna niya yung agriculture 'no, kasi, parang wala pa akong narinig na SONA ng mga presidente na inuna yun. Hmm, Ngunit, ano 'to, matagal na proseso 'no, kasi talagang matagal nang napabayaan ang ating agricultural sector at kaya nga kakaunti na lang ang nagfa-farm 'no, sabi ng, Department of Agriculture sa mga datos nila. Pero yun yung matagal, na proseso. Maaari kang magbigay ng ayuda pero hanggang sa mga farmers na I think ginawa niya bago siya mag-SONA, pero hanggang dun lang yun 'no. Ang, immediate din, yung ang sweldo ng ating mga ano, kasi maraming nagsasabi ang inflation hindi naman yan wala naman sa kontrol yan ng presidente hmm, dahil may kinalaman daw yung mga developments abroad. Pero hindi puwedeng hindi sumagot o hindi magresponde ang isang presidente kasi maraming problemang pupunta talaga sa presidente na wala sa kontrol niya. Pero hmm, anong gagawin niya, 'no? mm. Naintindihan ko na mahirap taas ng pasweldo dahil may mga, employers na aangal, sasabihin hindi kami hindi kami magsasara kami o magtatanggal kami ng empleyado. Ngunit, tingin ko kailangang, pag-usapan, pag-aralan talaga at ito ay urgent measure na kailangan tutukan ng presidente. Plus kailangan din i-monitor kasi ilan sa mga, empleyado ang nagbibigay ng totoong sweldo. Mhm, mhm, Dahil nga, mataas ang ano natin, hmm, minimum wage natin compared sa ibang mga bansa sa ASEAN. Pero bakit, may mga iba na anecdotal ito, na halimbawa lumapit ka lang sa isang construction worker diyan dito sa lugar namin, hindi sila nagbibigay ng totoong sweldo, ng totoong minimum wage. Yung iba 500, yung iba nga 400. So, yun hmm. yung kailangan din tutukan. Marami ring ano, marami ring tingin kong, makikinabang dito. Ito tingin ko yung pinaka-immediate, eh. Okey. Hindi ho binanggit ng pangulo, sabi niya, unemployment down, underemployment down, pero yun ho, sa formal economy. Ang Pilipinas ho, napakalaki. In fact, mga 90% informal economy. So, parang tipong doon yata yung mababa ang sweldo, hindi regular ang trabaho, walang job security. Sabi nga ng ano ko, ng isang demographer na kaibigan, sabi niya mas magandang metric ngayon yung hunger. Mhm, Kasi mas dun mo makikita talaga ano ang kalagayan dahil marami talaga nasa informal, economy, eh. Nandun yung bulk ng mga lalo na yung walang-wala, yung mahihirap. Subsistence lang ang kanilang, kinikita araw-araw. okey. Sa presyo ho ng bigas, yung pangunahing pangako ng pangulo na natandaan ng lahat, yung Mm. ₱20 pa kada kilo ng bigas. May announcement ho ang ating Department of Agriculture na dadami ang mga kadiwa stores at baka ₱27 per kilo ang puwede ng itindang bigas. Ano sa tingin niyo ho, ito ba'y impossible dream? Ang kadiwa tingin ko ano, kahit na sabihin niyang i-expand niya, hindi siya sustainable kasi ano, unang-una nagko-compete ka dun sa private sector tapos ano, pila 'no? Hindi mo naman ma malalagyan ng bawat barangay sa bawat Pilipinas ng kadiwa 'no? So yun yung downside doon sa ano 'no? At sinasabi nila kapagka naman ganun ang presyo ng bigas, kawawa din ang aangal ang mga farmers kasi 'di ba, hindi na nila talaga kakayanin. So, talagang kailangan ano 'no, kailangang, balangkasin ito ng maayos. At ang tagong gastos daw sa mga kadiwa stores na 'to na ang pangako ay 1,500 ang kanilang ilulunsad na kadiwa stores, ibig sabihin isa sa bawat munisipyo. Pero yung hidden cost ng pag-transport, yung pag-set-up, yung ilaw, yung tao, yung lahat ng mga operations cost, galing din naman sa gobyerno o pondo ng bayan. Exactly 'no. Ah, Kasi parang yung kadiwa baka parang magiging ano yan, parang sina-subsidize mo sa isang banda. Pero bakit mo bibigyan sa buong bansa, hindi ba? Titingnan mo rin siguro yung, income ng municipality, hindi ba? Kasi baka ang mangyayari kung gano'n na karami, hindi yung target ano mo, yung target na tao mo baka may bumibili na dito ng talagang can afford naman, 'di ba? Hmm, Yun yung problema sa mga ganyan. baka yung mga may kaya ang mag-hoard ng murang bigas, ano po? Yeah, yeah, oo, ta's ibenta para may tubo. Parang ganyan din yung mga housing, ng Oh, gobyerno, hindi yung totoong kailangan ng nakakakuha. mhm.
Okay. Ngayon, iba pa ho sa mga issue ay yung sabi nila sa taong bayan mahalaga yung fighting corruption and Mm. fighting criminality. Tila walang ganong sinabi doon ng Pangulo. Siguro yung sa corruption kasi medyo malapit sa kusina 'no, dahil, dun sa mga akusasyon sa pamilya niya at, yung criminality naman, ang sinabi niya nga lang yung tungkol sa Yes. drug war 'no. Pero meron kasing, monitoring na ginagawa ang UP Third World Study Center na sinasabi more than 700 plus na ang drug-related killings 'no. At, Mhm. parang may porsiyento dito na state agents ang nag-commit. So hindi ko alam to what extent, kapani-paniwala yung sinabi ni presidente na bloodless. And to what extent din yung sinasabi ng third world studies na state agents ang nag-commit, dahil yun sa utos ng presidente 'no, katulad nung nangyari nung panahon ni, Pangulong Duterte. Mm. So sana ang iniintay ko kung paano niya isusulong yung public, health approach in Mhm. addressing the illegal drug problem in the country at saka of course yung supply. At medyo quiet ang Pangulo doon sa naibalita na gusto niyang magbalik usapan sa mga rebelde, ano po, pag-resume ng peace talks. At yung Bangsamoro, parang tila nakaligtaan din na ikwento ng husto kahit na ito'y first parliamentary elections sa bansa. Totoo, oo. Hindi niya masyado na ano 'to, na, pag-usapan at na-mention, considering ang laki ng ibinaba niya ng trust rating sa Mindanao itong huling survey 'no. Um, in fact puwede nga niyang i-showcase yung, Bangsamoro dahil it's a good experiment, in providing autonomy to an area in the country na conflict ridden. So hindi ko rin alam kung bakit hindi niya ito, binigyang pansin. Okay. Ngayon, meron ho parang issue din na parang talagang medyo naiwasan, yung Unitim. Parang wala na yon. At Wala na nung talaga. nagkaroon ng SONA at nagkaroon ng bagyo, abay si Vice President Sara Duterte po at ang kanyang pamilya, nagbiyahe. Ah, Oo. nung umaga ng pagpasok ni Karina, ng Typhoon Mm. Karina, nasa papaluwas ng Germany ang buong pamilya. Ang nanay niya, ang mga anak at ang mister. So, Mm. ano ho yun? Iwas pusoy ba yung Pangulo sa pag-usapan yung pagkabitak-bitak ng sinasabing unity? Tingin ko iwas pusoy dahil, may accountability siya dun sa promesa ng unity 'no, nung eleksyon. Masyado nilang hinype up ito na napakadali naman palang mag-disintegrate. Ngayon yung hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte, tingin ko hindi yun responsableng ano 'no, aksyon. Kasi, Vice President ka, dapat walang personalan 'no. Kahit na ayaw mo yung taong magde-deliver, ayaw mo yung ibang kaalyado niya dun, hindi naman about you yung SONA, hindi rin about dito sa mga taong nandun 'no, kundi tungkol sa, future ng bansa. Nakasaad ito ay isang ritwal at tradisyon na nakasaad sa ating konstitusyon. At Mhm. hindi rin pala siya nanood 'no, so isa pa rin yung nakakabahala. Tapos Hmm. yung pag-alis naman niya sa kasagsagan ng bagyo, ang alam ko personal ito 'no. So ang tingin ko lalo pa siyang mapupulaan ng mga taong ayaw sa kanya 'no. Ngunit naiisip ko baka kaya niyang gawin ito dahil, ang feeling niya, mataas ang kanyang ano 'no, Hmm. trust rating, mas mataas pa nga kaysa sa Pangulo. Pero habang nasa Germany siya, nag-pull out ng security Oo. tandem, ano po, na 75 ho ba yung police Oo. na assigned to secure her. Parang hindi rin yata medyo ayos yun dahil malamang sana naabisuhan at naiharap kay Vice President Sara mismo na pull out na po ang iyong security contingent. Totoo nga, mukhang ano na, patuloy na yung mga ganitong klaseng, kumbaga, bawian ng kandila sa pagitan ng kampo ni, Vice President Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. Okay. Magkakaroon ho ng parang kakaibang sitwasyon ano sa May 2025. I know you're teaching society, culture, and politics. May Mm. text po kayo no para sa Oo. senior high school nung 2016 na ilimbag. So ano ang ituturo ninyo yung sa political Mm. plane, hindi malinaw sino opposition, sino admin. Hindi Mm. malinaw sino magkasundo at sino yung magkaaway. At ano Mm. yung kanilang pinag-aawayan. Ano mo ba silip nyo? Warp situation ba ang ating politika ngayon?
Yes, 'no? At ano, tumitindi yung, rehimen ng mga political dynasties. Ang parati ko ngang sinasabi sa mga estudyante ko, kung merong isang, alien na magla-land sa bansa, eh, 'pag tinanong, "Kumusta politika dito sa Pilipinas?" Ang ituturo ko political families, hindi political party, hindi Malacanang, hindi Senado, 'no? Kasi, sila talaga ang ano, 'no, at ang namumuno at nag-aaway-away sila-sila lang, nagiging personal, nagiging kanya-kanyang, interes 'no, to the detriment of a lot of Filipinos. Ano ho mangyayari dun sa sinasabing tunay na political opposition? Tila sila, na-whittle down to, well, 2 members in the Senate and in the House of Representatives, iilang piraso. Pagdating ng 2025, sabi nung ilan, baka make or break na ito dun sa mga tinatawag na pinklawan. Totoo yun, sila ang ano 'no, sila ang, pinaka-casualty nito na parang, ang nangyayari, ang diskurso o ang naratibo, Duterte and, Marcos. At kailangan tingin ko 'no, talagang, gawin nila yung lahat para meron silang maipanalo nitong sa senatorial elections at saka congressional elections. At, kailangan nilang i-revive yung imagination ng mga Pilipino na nangyari nung 2022 elections ng mga, sumali at nag-volunteer kay Leni Robredo. Sana madagdagan pa ito 'no, yung mga 15 to 16 million Filipinos. Naniniwala ako na andiyan pa rin sila, kailangan lang buhayin, in creative ways at, panatilihin yung mga tapat sa reforma. Sabi nila, parang pangatlong reprise na ito ng mga anak. Ano po? Sabi ninyo kanina, parang politics is family din ano, dito sa Pilipinas, hindi political parties, kundi political clans. Una, si President Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawa, si President Benigno S. Aquino III. At pangatlo, si President Bongbong Marcos. Tila nahihilig tayo dun sa mga anak ng mga pangulo. Ano ho yung overall impact? Parang wala na bang lugar para sa mga newcomers o mga independents o hindi miyembro ng angkan na umusbong bilang leader? Oo, totoo 'yan ano, pero hindi lang din naman 'yan nangyayari din sa Pilipinas kaya lang, sa ibang nangyayari rin 'to sa ibang bansa ngunit talamak talaga dito sa Pilipinas in more ways than one. Unang-una bakit? Kasi nga walang mature political parties 'no. Kita Mhm. mo sa US 'no, dahil sa pressure ng Democrats talagang nag-give up si ano 'no, si Joe Biden. Biden. Ngayon kung wala tayong ganyan, hangga't uugod-ugod na gustong-gusto pa rin ng, tatakbo dahil gusto niyang tumakbo. 'No, Mhm. walang accountability, walang walang umaano sa kanya 'no, walang taga-pressure. Pangalawa yung popularity. Nagsimula naman talaga tayo kasi 'di ba dun sa write-in, yung sinusulat mo talaga yung pangalan. Of course, ayaw kong baguhin ang constitution sa panahon ngayon, pero kailangang pag-isipan talaga kung paano binoboto lalong-lalo na ang Senado. At ngayon, kahit sa House at saka sa Senate, talaga hong talamak din ano po, magnanay at anak, magkapatid, mag-asawa at sa House of Representatives hanggang sa local government units. Is there a way out? Paano ho yung pagkalas dito sa sistema na to na the families, the same political clans, control politics and state resources? Hanggang party list actually, 'di ba? Oo. Okay, Tapos tama. ang nangyayari diyan kaya rin lalong, tumatapang yung hold nila sa kani-kanilang mga districts or areas dahil sila na rin ang may-ari ng gasolinahan, ng cable TV station, ng mall, kung may mga mall dun sa kanilang munisipyo. So, may mga trabahador ito, so beholden sa kanila 'no. So parang cycle siya 'no. Ah, yeah, madaming paraan 'no, hindi lang sa punto de vista ng mga bumoboto, kundi dun sa electoral reforms. Kasi mababago mo rin kung papaano bumoboto yung tao sa pamamagitan ng pagbago mo kung papaano binoboto ang Senado. Halimbawa, puwede ring ang gawin natin ang Kongreso, hindi lang palawakin yung party list, pero the correct party list, Mhm, okay. yung mga gano'n. Nagbabadya rin daw. Ang regulation ng political dynasty. Naniniwala ako na hindi siya basta-basta mawawala, pero regulation ng political dynasties. Okay. At yan din ho yung pangamba nila sa BARM baka return of the comeback daw ang mga Oo, political clans. totoo 'yan, oo. That's something that, that fear is valid. Mhm. So, ano yung mga bright spots naman, Dr. Mm. Jean, na nakikita nyo? Meron bang parang redeeming values yung politika at buhay sa Pilipinas? Meron ako nakikita sa local government units 'no.
may mga rising stars, no? At sana yung mga magagaling na local government officials, wag nang tumakbo pa na magsenador. Kasi may mga nakita na ako na magaling sa Senado when I was working there. Magaling na local government official, magaling na secretary ng department. Pero pagdating sa Senate, talagang hindi nila field yun eh. Kasi Mm, deliberative yun eh. So ayaw nila, alam mo na ayaw nila, alam mo na naiinip sila. So hindi sila masyadong nakaka-contribute. mm, Ah, Yon, local government officials. Ang bright spot lumalakas ang volunteerism, no? At least from what I can see dahil correct. nga sa social media. Pangatlo, yung anong tawag doon? Sa Senado may mga like halimbawa I'm very happy with the performance of Senator Risa Hontiveros. Sana madami pa yung katulad niya, no? Mm, Ah, Kasi hindi pwedeng iisa lang siya. mm. So, may mga ganong bright spots. Alright. At dahil nagkabitak yata din ano po, yung 24 na senador, merong parang 7 na iba yung linya ngayon ng pagsusuri sa mga issue. Tsaka parang ano na nawawalan na talaga ng civility minsan, no? Hindi na Mhm, nagiging maganda. At the end of the day, kaya nga dapat sa Senado, pagka pipili ka, hindi lang yung magaling, kundi yung may respeto ba dun sa institution. Alam mm. mo, yung institution na yun, may history yan ng Hmm. greatness. Sana pahalagahan ng mga nakaupo at uupong senador. Kayo po yung nagsilbi sa Senado ano, sa Economic Policy Planning Office. Ano ho yung kaibahan ng Senado noon at Senado ngayon nung nandun kayo? Oksa Magandang ba? ano yan, magandang tanong yan. Ano, alam mo dati, may mga artista rin naman, ano? Kaya lang ngayon, parang ano na parang kahit ano na lang sasabihin nila. Nung araw kasi parang artista sila. So the more na nag-aaral sila, nag-iingat sila dun sa sasabihin. O hindi na lang sila magsasalita at all. Hindi na lang sila magsasalita at all kung hindi nila alam. Ngayon kasi parang ano, parang wala nang gano'n ano. And also because yung ano no, yung media ano natin no, yung media 24/7 media environment natin. So parang talagang nakatutok kapag may hearing. So nakikita yung bawat galaw ng mga senador. Si Pangulong BBM ay galing sa Senado rin. Meron ba kayong nagkatagpo na panahon na nandun siya at nandun din kayo? Ano yung impression nyo sa kanya? Alam mo nung naging senator hindi ko siya masyadong, wala na yata ako dun. 2010 ba siya naging senator? Mhm, mhm. 2010 yata, hindi ko pero wala akong masyadong narinig sa kanya 'no, as a citizen panahon na yun. Okey. Kaya Ngayon, nagulat na lang ako na, ano pala siya bilang presidente, tatakbo pala siya bilang presidente. sabi nila, election is absolution. At nung tumakbo daw bilang pangulo si President BBM, ang habol talaga ay redemption o pagbangong puri sa pangalan ng pamilyang Marcos. Ano ho sa tingin ninyo, pangatlong SONA na, is he on his way to achieving that? Siguro yung mga hindi talagang loyal sa kanya, tingin ko sasabihin nila ano 'no, na-achieve na niya. Pero marami pa siyang bigas na kakainin para marating yun at saka ano hindi gano'n kadali mamuno sa panahon ngayon ano. Kailangan siguro para ma-achieve niya yun para sa akin 'no, yung accountability tungkol sa nangyari nung martial law. Hmm. Accountability ng pamilya niya, asan ang yamang tinatago nila. Otherwise sa'kin, hindi pa rin mare-redeem yung pangalan nila. At ang sabi nila, pagka tiningnan mo ang mga balita sa nakalipas na 2 taon, 'pag good news nandun si Pangulo. 'Pag bad news or even yung Pogo halimbawa hindi siya reading humarap, wala ang Pangulo. Ano sa tingin ninyo ang kanyang personalidad o character na pino-project bilang Pangulo? Tama yan masyadong, tingin ko masyado siyang, kinokontrol yung kanyang public image. Lalo na 'pag, bihira siyang ma-ambush interview to my recollection. At ano siya 'no, tingin ko kaya rin siya 'pag hindi pa niya alam yung issue na wala pang desisyon, hindi niya pinapakialaman kasi hindi rin niya talaga alam kung papaano yun ipa-package, in such a way na, magiging, acceptable 'no. Kaya Mhm. rin siguro siya, gano'n. Masyadong inaalagaan yung ano, yung paglabas niya, yung imahe niya, compared sa mga nakaraang pangulo. Alright. Siyempre bago ho si Pangulong BBM, si Pangulong Duterte,
Rodrigo, parang ibang-iba ang estilo. Ano ho, yung isa makulit, mataray, maanghang ang mga salita, minsan talagang medyo konting kabastusan. Samantalang ito parang gentle, seryoso, at talagang measured ang mga salitang binibigkas at Ingles pa. Ano sa tingin ninyo, yun ho bang pagkakaibang yun parang plus point para kay Actually, Pangulong BBM o para kay oo, Pangulong Duterte? swerte siya. Actually, swerte siya na sinundan niya si Duterte kasi parang dahil ang baba nung standard na susukatin mo siya ngayon. So parang ay normal na ulit ang SONA, ay hindi na Mhm. ulit nagmumura, ay wala na ulit threats ng violence. Ngunit sana wag nating isantabi na yung history pa rin ng pamilya nila, we should read between the lines, no? Madali kasing mahatak pagka syempre normal na yung pananalita at yung ganon, yung mga ganong klaseng public image. Sana tumingin tayo beyond that. Could he have improvements sa kanyang imahe? Parang some people are saying na he's too soft. Mas maingay pa nga si Senator Amy Marcos sa mga issue ng kapatid niya, ate niya. Medyo mas present pa nga yung ibang opisyal niya at si Speaker Martin Romualdez. Could the president be bolder and clearer and sharper sa kanyang posisyon? Tingin ko personality niya na yon, pero itong pangatlong SONA niya nakita ko na mas confident na siya sa pagsasalita, no, kaysa nung una at pangalawa na talagang feeling mo parang may takot pa sa kanya, wala pa siya masyadong confidence. Pero yung pagiging bolder, tingin ko baka hindi na niya magawa yun dahil talagang ganun siya, ganun na yung personality niya. Pero sa totoo lang, babalik tayo dun sa pangunahing issue ng presyo ng mga bilihin. And he was Agriculture Secretary concurrent for a year. Pero parang tila, yun din ho, yung walang pagsusuma ngayon, yung rice tariffication law, gusto nilang i-suspend ang application. So parang tipong touch go, ano po, yung initiative sa pagresponde sa presyo ng mga bilihin, pangunahin na nga, lalo na yung bigas at pagkain na parang siya yung food inflation, ang banner inflation rate na Mm. humahatak sa presyo ng lahat pa na iba kasama na gasolina. Oo, totoo yun, no? At saka ang nangyayari dahil hindi naman nila maitaas ang sweldo, nagkakaroon ng parang nagiging uso yung ayuda. Mhm. Um, and naka-couch kasi na ayuda pero syempre baka pwedeng pang eleksyon na rin yun, no? So, ang nakakatakot kasi baka masana yung mga tao sa ayuda kaysa sa, alam mo, paghahanap ng trabaho. Bilang political science professor, ngayon ho ba nakikita ninyo na parang tipo dumadami lalo yung pag-aayuda o the politics of ayuda is more prevalent now kesa dati? Totoo, I think ito yung lengguwahe na nakuha natin nung pandemya, no? Mhm. Tapos ginamit na ng mga politiko. Pero kay nag-aayuda ka lang kapag may emergency kasi, 'di ba? Mhm. Pero in normal times parang ang mangyayari magiging mapo-promote yung tinatawag na mendicancy. Baka tamarin na yung mga taong magtrabaho. Hindi rin ho pala binanggit ng Pangulo ano yung issue ng parang lumolobong utang natin ano ng national debt. Although malaki dong bahagi locally sourced. At the same time, yung problem natin sa parang lumolobong national budget. Parang ano sa tingin niyo ho? Ito ba yung mga significant issues na parang that will define the legacy of President BBM? Alam mo, iniwasan niya lahat ng puwedeng may kinalaman sa pamilya niya, yung corruption, yung utang kasi masyadong malapit malapit din sa history ng pamilya niya, 'no. Ito ang dapat talagang himayin ng mga economic managers at dapat natutukan ng mga nagmo-monitor sa performance ng government na 'to kasi magbabayad ang sangkatauhang Pilipino. Ang future generations dito sa mga utang na ito. At sana kung may utang man, ito ba ay utang para investment in the future? Pero kung utang tapos na corrupt, ay yun ang nakakatakot. At yun yung nangyayari na parang rebranding, hindi lang yung simpleng ayuda, no? Pero parang tipong nagbabalik yung mga buzzwords nung panahon ng tatay ni Pangulong BBM. Ano po? Kadiwa, Maharlika, at kung ano-ano pang mga programa. Mayroong bagong Pilipinas na anthem at panata. Ano tingin ho ninyo? Sa politika ba, sa pagtuturo ninyo, do these things work? Revivalism o recycling of Oo. concepts or brands?
Oo, merong, mga sumulat tungkol sa diktadura sa mga ibang bansa at sinasabi nila minsan ang mga diktador hindi naman kailangang, violence ang ginagawa nila, kundi dahil parang nako-opt na nila lahat ng, branches of government tapos ang gagawin nila para magkaroon sila ng semblance ng legitimacy sa mga tao, kunwari nagpe-perform sila. So, Mhm. isa rin ito sa mga tools para sabihin na, "Oh, totoong nagbago na nga." Kasi again, may nostalgia na naman sa mga tao nung panahon ni Marcos dahil nga yung mga pangalan. Sa tingin ninyo sa pagtatapos, 3 taon pa, well 3 SONA pang darating, 4 na taon pa na natitira, ano yung magiging defining character ng Pangulong BBM? Kasi sabi nila transactional politics si Pangulong Gloria, parang kumbaga restoration si Pangulong Cory Aquino, tapos, daang matuwid si Pangulong, Noynoy Aquino, parang tapang at malasakit si Pangulong Duterte. Ano ang lumalabas na parang tipong marka, tatak o parang legacy ng Pangulong BBM? Ang tingin ko kapagka magpatuloy pa yung, girian sa West Philippine Sea, baka ang mangyari sa kanya 'no, kasi yun ang nakikita ko ngayon, mas okey siya sa foreign policy, magiging darling siya ng international community. Pero kapag hindi niya naresolbahan yung pasweldo, yung gutom, magkakaroon ng hindi magandang imahe siya yung legacy niya sa ano 'no, sa mga Pilipino 'no, kapwa niya Pilipino at, maapektuhan kung sino man yung i-endorse niya sa susunod na eleksyon. At, tila magiging mahalaga kung sino yung mananalo sa Estados Unidos, ano po, sa eleksyon na darating, kung si Trump ba o si Kamala Harris. Totoo yan, totoo. Okay. So, with fingers crossed, ano po, Yes, oo. maayos ang lahat na mga nasalanta o naapektuhan ng Bagyong Karina. Sana ho, mas mabilis ano, at saka sana ay hindi lang simpleng stopgap ang operations to rescue, provide relief, and rehabilitate lives and homes. Sana ay pangmatagalan. At, sa panghuli, Dr. Jean, ano yung sasabihin ninyo sa mga senior high school students? What should they leave with as parang images, ideas, or concepts of Philippine society, culture, and politics? Tingin ko ano, alam mo, para sa mga kabataan na alam kong hindi madaling mahalin ang Pilipinas, pero sana patuloy nating, tayong umasa na may kakayahan tayo na magdala ng pagbabago, bumoto ng tama, pag-aralan ang mga kumakandidato at tumingin beyond the public image, beyond the Facebook or, Instagram post ng mga pulitiko at patuloy na makialam sa politika ng bansa. All right. On that note, kami po'y nagpapasalamat, Dr. Jean Encinas Franco, Associate Chairperson ng UP Political Science Department. Magandang araw, ma'am. Keep safe. Magandang araw, Malu. Magandang araw sa mga tagatangkilik ninyo. Thank you. Salamat po.